Una sa lahat, doble penitensya ang inabot ng isang lalaki sa Angeles City sa Pampanga. Habang hinahampas niya ang kanyang likod, bigla siyang sinugod ng dalawang lalaki. Sinuntok at pinalo pa sa ulo ang nagpepenitensya. Ang buong detalye ng balitang yan, abangan maya-maya lang. Magandang hapon, Pilipinas! Narito na ang malalaking balita sa Frontline. Natutulog na lalaki patay sa sunog sa Navotas City. Kaliwat ka ng insidente ng pagkalunod na itala ngayong Semana Santa. Kabilang dyan ang 9 na taong gulang na bata sa Cagayan na nalunod sa ilog. Heat index o damang init, posibleng pumalo ng hanggang 44 degrees Celsius sa ilang lugar sa bansa. Pananampalataya o bakasyon, pwedeng pagsabayin yan sa Bantayan Island sa Cebu. Dating PBA star na si Mark Pingris at aktres na si Kim Rodriguez, itinanggi ang chismis na may relasyon sila. At Marina Summers nagtapos sa ika-4 na pwesto sa RuPaul's Drag Race UK vs. The World. Sinugod, pinagsusuntok at pinagpapalo sa ulo ang isang lalaki nagpepenitensya sa Angeles City, Pampanga. Ang salarin, mismong mga pinsan ng biktima. Nasa frontline ng balitang yan si Gary De Leon. Nagpipinitensya ang lalaking ito sa Barangay Kapaya 2 sa Angeles City, Pampanga nitong Miyerkules nang biglas ang suguri ng dalawang lalaki. Sinuntok siya sa mukha ng isa sa mga ito at pinalo naman sa ulo ng isa pa. Hindi gaanong maaninag sa CCTV ang pambubugbog pero makikitang nagkagulo ang mga tao. Dinala sa ospital ng lalaki na nawalan ng malay at nangisay pa. Base sa investigasyon, parehong pinsan ng biktima ang dalawang nambugbog. Personal na galit daw ang motibo. Pinaghinalaan nilang asset ng mga pulis ang biktima at nagsuplong sa isa pa nilang pinsan para makulong ito sa pagtutulak umano ng droga. Pero itinanggi ng biktima ang paratang ng kanyang mga pinsan. Galit na galit naman ang ina ng biktima sa sinapit ng kanyang anak na dumayo lang daw para mamanata. Kung nga sampalin yung no, sa kulungan, kaso hindi ko lang nagawa dahil nintindi ko din yung nanay niya. Baka magagalit sa akin. Pero sabi ko, sinermon ko lang. Bakit mo ginawa yan? Sabi ko, ganyan lang. Pero talagang gusto ko sampalin. Agad sumuko ang isa sa mga sospek habang tinutugis ang isa pa. Actually, ang suspect, dalawa daw. So, magkakaroon ng isa pang ifa-file laban dun sa isa. Yung isa kasi, baka pumasok lang siya sa physical injuries, dadaan muna yun sa barangay yung sa kanya. No, meron ng complaint against dun sa arrested suspect, prostrated homicide. Nakalabas na ng ospital ang biktima at nagpapagaling na sa kanilang bahay. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Kabi-kabilang sunog ang sumiklab sa Metro Manila ngayong Semana Santa. Sa Navotas, patay ang isang lalaki matapos matrap sa nasusunog nilang bahay. Nasa frontline ng balitang yan, si Hannibal Talete. Walang sinayang na oras sa mga responding bombero sa sumiklab na sunog sa Barangay NBBS Dagat-Dagatan sa Navotas City kaninang madaling araw. Umakyat sila sa second floor ng isang bahay kung saan naglalagablab na apoy. Tumulong na rin ang mga residente na may akyat ang hose ng tubig, habang ang iba nag-abot ng mga timba-timbang tubig. Inabot ng 1 oras bago naapula ang sunog. 3 pamilya ang nawala ng tirahan. Sa kasamaang palad, may isang namatay. Kinilala siyang si Gaudencio Lunday, 59 na taong gulang. Ayon sa Navotas Fire Station, natutulog ang biktima sa ikalawang palapag ng bahay ng sumiklab ang sunog. Hindi na siya nakailigtas ng kanyang mga kaanak. Nilamon din ng apoy ang junk shop na ito sa Barangay Baclaran sa Parañaque City kagabi. Sa gitna ng sunog, nagbagsakan ng mga yero. Mabuti na lang, hindi na kumalat ang apoy sa mga katabing bahay. Wala namang nasaktan o nasawi. Ayon sa pamunuan ng barangay, posibleng mula sa electrical wiring o sa upos ng sigarilyo nagsimula ang sunog. Sumiklab din ang sunog sa 3 palapag ng commercial building na ito sa Paco, Maynila. Higit 2 oras ang itinagal ng sunog. 3 pwesto ang nasunog na pawang mga bodega ng grocery items.
Ayon sa Manila Fire District, mabilis kumalat ang apoy dahil madaling masunog ang mga nasa loob ng establishmento. Ligtas naman ang mga tao sa lugar pero isang bumbero ang sugatan. Sa Maynila pa rin, nasunog ang isa pang commercial building na ito sa Quiapo. Nadamay ang dalawang pwesto na may panindang mga handicraft. Mabilis namang naapula ang sunog. Hinakot ng mga vendor ang mga handicraft na maaari pang ibenta. Wala namang nasaktan o nasawi sa sunog. Iniimbestigahan pa ang sanhi ng pagkakahiwalay na sunog. Nagbabalita mula sa frontline. Hannibal Talete, News 5. Sabado de Gloria, pinili ng ilang deboto na magnilay sa Quiapo Church sa Maynila. Inaabangan na rin ang pagdaraos ng Easter Vigil. Live mula sa Quiapo, nasa frontline ng balitang yan si Rainiel Pawid. Rainiel, kamusta ang paghahanda dyan para sa Easter Vigil? Nikki, mamayang alas 8 nga ng gabi magsisimula yung Easter Vigil dito sa Quiapo Church. Pero simula kaninang umaga ay wala ng patid ang dating ng mga deboto para makapagsimba ngayong Sabado de Gloria. Ngayong araw ang ika-53 kaarawan ni Jocelyn, inilaan niya ang Sabado de Gloria upang makapagdasal sa itim na Nazareno. Ang hiling niya sa kanyang birthday, hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa kanyang mga magulang. Hindi na raw sila makalakad ng maayos at pareho pang may iniindang sakit sa puso. Bigyan pa sila mahabang buhay para makasama namin. Tsaka sana maging maayos yung kalusugan. Gano'n na rin po yung anak ko. Marami ring nakapila para makapunas sa imahe ng nakahimlay na Hesukristo. Isa na riyan ang balikbayan na si Eddie. Sa 23 taon niyang pagiging seaman, ngayon lang siya nakapagbakasyon ng Semana Santa. Kaya kahit maalinsangan ng panahon, dumiretso siya sa Quiapo. Tangi niyang hiling maaprubahan na ang kanyang mga exit document mula sa kanyang pinagtatrabahuhan para makapagretiro na siya sa Pilipinas. Halos kalahati ng buhay ko nasa dagat eh. Naglakihan yung dalawa kong anak na wala ako rito. Palagi ako nasa ibang bansa. Mapunan ko man lang yung mga pagkukulang ko nung araw. Kaninang umaga, isinagawa rin dito sa Quiapo ang tradisyonal na prosesyon Silensyo. Nakabelong itim ang mga babaeng lumahok bilang pagpapakita ng pagdadalamhati ni Birheng Maria sa pagkamatay ni Hesukristo. Mamayang alas 8 ng gabi naman idaraos ang Easter Vigil. Sisimulan ito sa pagsisindi ng apoy ng bagong liwanag sa patio ng simbahan na susundan ng prosesyon sa pagsalubong. Nikki, bukas ng Easter Sunday ay magkakaroon ng hourly mass dito sa Quiapo Church. Magsisimula ito ng alas 5 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Magkakaroon lamang ng break at babalik ito ng 3 p.m. hanggang alas 7 na ng gabi. Balik sa inyo, Nikki. Maraming salamat, Rainiel Pawid. Hindi mawawala tuwing Semana Santa ang tradisyon ng pagpapapako sa krus sa San Pedro Kutud sa Pampanga. May mga hinimatay dahil sa matinding init. Nasa frontline ng balitang yan, si Jenny Dongon. Dindam nun kayo pa magpalalo, kaya katampi harapan, manyabi ang kalaraman, karin karungot ng mangmang, malaram! Baliwala ang matinding init ng panahon sa mga debotong Katoliko na dumayo kahapon sa Sinakulo sa Barangay San Pedro Cutod, San Fernando, Pampanga. Ang 63 taong gulang na si Ruben Enaje, pang 35 beses nang nagpapako sa krus bilang si Hesukristo. Mag-aalas 12 ng tanghali nang simulang buhatin ni Enaje ang krus patungong burol. Hindi ito biro, lalo't 20 kilo ang bigat ng krus. Mahigit 1 oras ang nilakad nila sa gitna ng tirik na araw. Hindi ito pinalampas ng nasa 20,000 mga devoto at mga turista. Dahil sa sobrang init, maya't maya ang mga hinihimatay. Hindi rin kinaya ng lalaking ito na nagpipinetensya ang sobrang init. Binuhat pang ilan sa kanila at isinugod sa ospital. Nang makarating na sa burol, dito na sinimula ng crucifixion o pagpapako sa krus. Gaya ng dati, hindi raw takot kundi pananabik ang naramdaman ni Enaje. Hindi ko muna masasabi na huli na to kasi pag sinasabi ko lalong nadadagdagan. Bahala na kung makakaya ko pa sa susunod na taon. Pati mga dayuhan namangha sa kanilang napanood. I felt much more
more moved than I thought I would. I came here thinking, well, I'll just, see what it's all about. But I felt their faith very much, and I felt that people here really, I think it's not just a spectacle. There is faith there. Higit sa pagpasyal at panonood, hiling ng mga nagpapako sa krus gaya ni Inahe, isa puso ang naranasang paghihirap at sakripisyo ni Hesukristo, hindi lang tuwing Semana Santa, kundi sa araw-araw nating pamumuhay. Nagbabalita mula sa Frontline, Jenny Dongon, News 5. Susunod, dyan lang kayo mga kapatid, magbabalik ang Frontline Pilipinas Weekend. Wala ng buhay ang rider na ito na matagpuan ng mga otoridad sa C5 Road sa Barangay San Dionisio, Parañaque City kaninang umaga. Nakasakay sa kanyang motor ang biktimang si Neil Wong nang bigla siyang pagbabarilin. Agad din namang naaresto ang suspect na kinilalang si Jerome Likwanan. Na-recover sa kanya ang ginamit na baril, magazine, mga ID, ATM card, isang bag at cellphone na pag-aari ng biktima. Nasa kustodiya na ng mga pulis ang suspect habang iniimbestigahan pa ang motibo sa krimen. Sa Pasay naman, wasak ang harapang gulong ng puting SUV na ito matapos araruhin ang center island ng Rojas Boulevard flyover. Pakyat ng flyover ang sasakyan nang mawalan umano ito ng kontrol. Nagdulot ito ng pagbigat sa daloy ng trapiko. Wala namang nasugatan sa insidente. Timbog naman ang 6 na lalaki sa Barangay Roosevelt sa Dinulipihan, Bataan. Target ng operasyon ang drug personality na si Fernando Gamboa Barcenas na nagbenta ng shabu sa nag-undercover na pulis. Kasama ring nahuli ang 5 pang lalaki na naaktuhang gumagamit ng ilegal na droga sa loob ng isang bahay na ginawang drug den. Kabilang sa mga naaresto sina Jomar Morales, Jomar Santos, Romulo at Rodolfo Barcenas at isang Jason Gallego. Nasamsam sa mga sospek ang 3 pakete ng hinihinalang shabu, mga drug paraphernalia at marked money. Nahaharap sila sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Yan ang Frontline Roundup. Rainiel Pawid, News 5. Posibleng pumalo ng hanggang 44 degrees Celsius ang heat index o damang init sa ilang lugar sa bansa. Delikado na po yan, kaya ang Department of Health may mga tips kontra heat stroke. Nasa frontline ng balitang yan si JC Cosico. Walang patid ang pagdating ng mga deboto sa Quiapo Church ngayong Sabado de Gloria. Kahit may malalaking ceiling fans sa loob ng simbahan, may mga init na init pa rin. Todo paypay at punas ng pawis. Sobrang init po, nakakahilog, sobrang daming tao. Hindi po kaya ng ceiling fan po, kaya po nagpapaypay po. May mga isinugod pa nga sa medical ministry ng simbahan. Kabilang dyan yung mga tumaas ang presyon. One of the contributory factor din kasi ng pagtaas ng BP nila is yung init din. Tsaka nade-dehydrate din karamihan sa kanila. Kaya may kasamang hilo na yun. Sa forecast ng Pag-asa, posibleng pumalo ang heat index o damang init ng isang tao sa danger level na 43 degrees Celsius sa bahagi ng NAIA sa Pasay ngayong araw. Nasa 42 hanggang 44 degrees Celsius naman ang posibleng heat index sa 10 lugar, partikular sa Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa at Western Visayas. Paliwanag ng Pag-asa dahil yan sa easterlies o yung mainit na hangin galing sa Pacific Ocean. Depende nga rin po ito sa location or sa topography po ng area. Dahil nga, puro sementado na nga rin po. So, posibleng mga factor din po yun kung bakit mas, kumbaga, mainit po dito sa atin sa Metro Manila. Yan din daw ang dahilan ng mga localized thunderstorm o pag-ulan tuwing hapon. Posible umunong magpatuloy ang mainit na panahon hanggang sa mga susunod na buwan na sinabayan pa ng El Nino. Posible lang mabawasan kapag meron po tayong mga pag-ulan sa hapon at sa gabi. Pero yun nga, may part pa rin po ng araw natin na magiging mainit pa rin po yung ating panahon talaga. Pinag-iingat ng Department of Health ang publiko laban sa banta ng heat stroke. Delikado raw ito sa mga bata at matanda. Kung tayo ay nakakita ng nawalan ng malay,
or parang nag-iiba yung kanyang parang inaantok-antok. Tumawag na tayo ng tulong sa ating pinakamalapit na doktor or health center or emergency services para pwede nating matugunan. Kasi pag dito natugunan kaagad, maaari itong makamatay. Hanggat maaari, umiwas daw sa direktang sinag ng araw mula alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Manatili sa mga preskong lugar at palaging uminom ng tubig. Wala naman daw katotohanan ang mga kumakalat na impormasyong may puputok na ugat kapag agad uminom ng malamig na tubig ang isang taong may mataas na temperatura. Wala rin daw masama kung maliligo ng malamig kapag galing sa labas. Katunayan, makakatulong pang-araw ito para mapababa agad ang temperatura ng ating katawan ngayong sobrang init ng panahon. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Naging panata na ng mga debotong Katoliko na makiisa sa mga prosesyon tuwing Biyernes Santo. Dahil sa init at siksikan, hinimatay ang ilan sa mga lumahok. Nasa frontline ng balitang yan, si Elaine Fulgencio. Madaling araw pa lang ng Biyernes Santo, napuno agad ng mga deboto ang kalyeng ito sa Maynila para sa prosesyon ng itim na Nazareno. Hindi nila alintana ang siksikan, makalapit lang sa puon. Ang iba, bit-bit pa ang kani-kanilang replika ng Nazareno. Si Paul, taon-taon daw na lumalahok sa prosesyon na ito tuwing Biyernes Santo, kasamang mga kaibigan mula Tondo. Hatak-hatak nilang imahe na higit 4 na dekada ng inaalagaan ng kanilang pamilya. Tinutuloy ko lang yung panata ng magulang ko. Simula yung 1979, kasama naman to dito sa Quiapo. Pag tuwing mahal na araw lang, siya lumalabas. Dahil sa init at siksikan, nahimatay pa ang ilan sa mga lumahok, gaya ng lalaking ito na isinakay sa stretcher. Sa tala ng Manila Police District, umabot sa 760,000 ang mga debotong nakiisa sa prosesyon ng itim na Nazareno. Pagsapit naman ng hapon, iprinosesyon ng Santo Entierro. Inaalala nito ang pagkamatay ni Kristo. Kabilang sa mga nanood sa prosesyon, ang mag-asawang ito na isinama pa ang kanilang 7 taong gulang na anak. Yung buhay pa ang mother ko, bata pa din po ako, sinasama niya na ako sa prosesyon. So parang nakagawian na namin. And then gusto ko po niya isama para maranasan din niya at saka habang bata po siya, makilala niya at maging malapit din siya kay mahal na pong Jesus Nazareno. Halos 2 oras ang itinagal ng prosesyon na inikot ang buong komunidad ng Quiapo. Kumpul-kumpul at grupo-grupo rin ang mga nakiisa sa Stations of the Cross sa Manila Cathedral. Ang magkakaibigang sina Jonard, 1 oras ang ibinyahe gamit ang kanilang bisikleta mula pa Novaliches sa Quezon City. Kada taon, iba't ibang simbahan ng kanilang dinarayo. Masarap din sa feeling yung nagsasacrifice din tayo tulad ngayong mahal na araw. Si Alexon naman na taga Dasmariñas, Cavite, kasama ang kanyang pamilya sa kanilang tradisyon tuwing Semana Santa. Naglalakad po kami doon sa mga churches na hinahati-hati po namin yung mga Station of the Cross po. Tapos hanggang sa mabuo po namin sila doon po sa last station, which is yung San Agustin Church po. Pagsapit naman ng tanghali kahapon ng simula ng 7 Palabras o 7 Lost Words sa Manila Cathedral. Nagbabalita mula sa Frontline, Elaine Fulgencio, News 5. Pinangunahan ni Pope Francis ang isang misa sa St. Peter's Basilica nitong Biyernes Santo. Pero hindi na siya dumalo sa prosesyon kinagabihan para hindi raw mapagod ng husto ang Santo Papa na humihina na ang katawan. Dadalo pa rin daw si Pope Francis sa Easter Vigil ngayong Sabado de Gloria, pati sa Easter Mass sa Linggo ng Pagkabuhay kung saan niya babasahin ang Urbi et Orbi na mensahe at blessing sa St. Peter's Square. Bago yan, personal na nagmisa si Pope Francis sa isang bilangguan sa Rome noong Huwebes Santo. Mula sa kanyang wheelchair, hinugasan at hinalikan niya ang paa ng 12 babaeng preso roon. Si Pope Francis ang unang Santo Papa na nagsagawa ng naturang seremonya na sinimulan niya noong siya ay arsobispo pa ng Buenos Aires sa Argentina. Susunod, nag-viral na sparring sa Taekwondo, posibleng paimbestigahan sa Senado. At dating PBA star Mark Pingris, itinanggi ang chismis na may iba siyang babae. Huwag kayong bibitiw, magbabalik ang Frontline Pilipinas Weekend.
Kaliwat ka ng insidente ng pagkalunod ang naitala ngayong Semana Santa sa Cagayan. Patay ang 9 na taong gulang na batang niyayang maligo sa ilog ng kanyang mga kaibigan. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Basa. Naiahon pa ng mga rescuer ang 9 na taong gulang na batang ito pero binawian din siya ng buhay sa ospital. Batay sa investigasyon, niyaya ang bata ng kanyang mga kaibigan na maligo sa ilog sa Santa Teresita, Cagayan. Napadpad siya sa malalim na bahagi nito at tuluyang nalunod. Sa Timonan, Quezon naman, nalunod din ang 31 taong gulang na si Francis Pasamba. Nakikipag-inuman ang biktima nang bigla siyang pumunta sa pier at tumalon sa dagat. Dahil malakas ang mga alon, hindi na siya nakaahon. Dinala siya sa ospital ng mga rescuer pero idineklara ring dead on arrival. Muntik namang malunod ang isa pang bata sa Magat River sa Luna, Isabela. Hindi na malayan ng mga kaanak ng bata na lumusong pala sa ilog si Jacob Pascua, 4 na taong gulang. Mabilis na nakaresponde ang mga pulis na malapit sa ilog at agad naiahon ang bata. Dinala sa ospital ang bata para bigyan ng paunang lunas. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Sinulit ng mga deboto sa Bantayan Island sa Cebu ang Semana Santa, hindi lang para magbakasyon, kundi para ipakita ang kanilang pananampalataya. Nasa frontline ng balitang yan, si John Aroa. Aabot sa 70,000 deboto ang dumagsa kahapon para makiisa sa Santo Entierro o Holy Burial Procession dito sa Bantayan Island sa Cebu. Ipinrosesyon ang mga life-size na santo. Isa sa mga inabangan ang imahe ni Hesukristo na nakapako sa krus. Pati ang labi ni Jesus na isinakay sa karo. Karamihan sa mga karosa, pamilya ang nagmamayari. Kabilang na riyan ang pamilya ni Nanay Oliva Mendez. Ang mga apo niya ang nagtutulak sa karosang sakay ang mga imahe ni Santa Marta, Maria at Lazaro. Nagsimula raw ang tradisyong ito mula pa noong 1800s. Pagkatapos ng prosesyon, sa beach naman ang punta ng marami para mag-swimming at mag-enjoy sa napakagandang white sand beach ng isla sa bayan ng Santa Fe. Malapiesta ang vibe sa dami ng nagre-reunion na pamilya, kaya fully booked ang halos lahat ng resort. Now, Santa Fe is the gateway to all the islands of Bantayan. At sa entire province of Cebu, we ranked first as the most visited tourist destination. Kung ang iba pinagbabawalan ng pagkain ng karne kapag Holy Week, dito sa Santa Fe, pinapayagan ng pagkain nito tulad na lang ng lechon. Iyan ay matapos bigyan ng indult o exemption ng Vatican ang Bantayan Island noong 1800s. Sa entire province of Cebu, we ranked first as the most visited tourist destination in the entire province of Cebu. Maraming tao dito. Talagang yung mga tao napaka-debosyon. Maraming sumasabay sa prosesyon, especially yung Santo Entierro. Panalangin namin na the tradition will last hanggang saan ang buhay namin. Susundin ng mga kaapo-apuhan namin sa susunod ng henerasyon. Ma'am, gano'n na po katagal ito, ma'am? St. Martha is about more than 150 years na. Ang ganda ng maraming blessings. So yung mga grandchildren, maraming blessings na. Kaya kami tulong-tulong kami lahat. Sa kabila niyan, wala raw nakikitang masama dito ang simbahan dahil tumutulong pa rin naman daw ang mga residente at mangingisda sa simbahan hanggang ngayon. Nagbabalita mula sa Frontline, John Aroa, News 5. Natapos na ang journey ni Marina Summer sa Drag Race UK versus the World. Nagtapos sa 4th place ang tinaguriang Filipina winner. Natalo siya sa lip-sync battle ni Hannah Conda ng Australia. Nagpasalamat naman si Marina sa suporta ng kanyang fans dahil nakaabot siya sa top 4. Si Tia Kofi naman ng United Kingdom ang nanalo sa Season 2 ng show. Sa kabila niyan, si Marina ang may pinakamaraming panalo with 3 repeater badges sa lahat ng mga contestant. Kaya naman, we are still proud of you, Marina. Susunod, Facebook page ng Philippine Coast Guard na hack na naman. Danica Soto nag-react sa chismis na may ibang babae ang kanyang mister na si Mark Pingris.
At sa viral yan, lamay sa Maynila. Nagmistulang concert. Tuloy-tuloy ang balitaan sa Frontline Pilipinas Weekend. Higit 17 oras nang hindi nare-recover ng Philippine Coast Guard ang kanilang Facebook page matapos muling ma-hack. Ayon sa PCG, 12:30 kahapon nang ma-hack ang kanilang FB page. Nasa 10 video clips na ng iba't ibang pelikula ang in-upload ng hacker. Hindi pa alam ng Coast Guard kung sino ang nasa likod ng panghahack. Nakikipag-ugnayan na raw ang ahensya sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center para imbestigahan ang security breach. Pinalaga naman ng Department of National Defense sa mga bagong pahayag ng China tungkol sa pagwa-water cannon sa ating mga bangka sa Ayungin Shoal. Babala ng China, nasa delikadong landas umano ang Pilipinas dahil sa pagsagawa ng resupply mission sa BRP Sierra Madre. Pero ayon sa DND, isolated sa buong mundo ang China sa mga illegal at hindi sibilisadong aktibidad sa West Philippine Sea. Ipinapakita rin daw nito ang kawalan ng kakayahan ng gobyerno ng China na magsagawa ng bukas, transparent at legal na mga negosasyon. Muli namang iginit ng DND na hindi tayong mga Pilipino ang agresibo. Hindi raw tayo kailanman naghanap ng away o gulo. Pero hindi rin daw tayo mananahimik at padadaig sa China. Hindi lahat ng bakasyonista sa Baguio gusto lang magpalamig. May ilang nais ding magnilay sa religious sites sa lungsod ngayong Semana Santa. Nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawid. Pagtungtong ng Holy Week break, ramdam na ang dagsa ng mga turista sa Baguio City. Bukod sa lamig ng panahon, dinarayo rin sa City of Pines ang ilang religious sites gaya ng Baguio Cathedral. Pami-pamilya ang nagtutungo rito para magbisita iglesia. Ang pamilya Rilyon na ipit man sa halos walang galawang traffic, nagtiyaga pa rin upang hindi maputol ang kanilang panata. We came from Bulacan, tapos yung mga churches na nadaanan namin, this is the 5th. Good health, lalo na sa mga parents namin, medyo maedad na, so ma-enjoy nila yung life nila. Ang 58 taong gulang naman na si Catherine nagsisilbi bilang collector sa katedral. Ang kanyang debosyon nagbunga nang gumaling siya sa kanyang breast cancer. Parang susuko ka na, pero yung faith ko talaga, hindi ako nagbago. Lalong lumaki yung faith ko kay Lord para lang gumaling ako para sa mga anak. Bukod sa Baguio Cathedral, dinarayo rin tuwing Semana Santa ang Our Lady of Lourdes Grotto. 252 steps ang kailangang akyatin bago marating ang imahen ni Birheng Maria. Ang dagsa ng mga deboto ngayong Holy Week ikinatuwa ng Diocese of Baguio. Patunay raw ito ng lumalakas na religious tourism sa lungsod. At kami naman po ay masaya kasi marami pa rin mga tao na nakapagsilbi kami sa ibang tao, lalong na hindi lang sa mga taga Baguio kundi sa mga bisita. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Kakaibang adventure ba ang hanap nyo ngayong Easter Sunday? Isama nyo na sa inyong bucket list ang dinarayong Eco Farm Resort sa Naik, Cavite. Silipin natin yan sa report ni Mondi Lopez. Gusto nyo bang maglakbay? Tara, gala tayo sa isang Eco Farm sa Naik, Cavite na talaga namang dinarayo. Kung hanap mo ang pasyalang maraming ganap, must try ang hidden paradise na ito na may sukat na 9 na hektarya. O ha? Simulan natin sa may overlooking view ng tinaguriang Sleeping Beauty, ang Maragondon River. Makikita natin yung river nito, napakalinis, maganda po yung rock formation, at saka po yung nature view. Yung mga puno, yung mga ibon na lumilipad dito, yung dagis-dis po ng mga tubig na bumabagsak po from that river.
Nature lovers, aminin nyo, ang ganda ng view, di ba? Ito pa, may giant duyan. Full swing tayo para sa majestic view. Para naman sa Team Tubig, tara, swimming tayo sa 21,600 square meters na pool. O kaya sagwan-sagwan lang sa Crystal Kayak. At kung gusto nyo naman ng solid adventure, present ang high rope, zipline, at ang one and only cable jeep sa buong Luzon. Pero pinaka-trip ko, mag-backride sa ATV. Enjoy ang lahat, lalo na ang mga bagets. Nakaka-relief po kasi, lalo na pag first time mo punta dito, maraming views. At hindi rin kumpleto ang gala rito kung di ka tatawid sa kauna-unang Skywalk Hanging Bridge sa Luzon. Takot ng tempered glass sa gitna, lula kung lula. At isa sa mga tampok rito ang tinatawag na Jun Quixote Hanging Bridge with Skywalk. Kita nyo naman, di ba, yung haba nito, kaya nitong magdala ng 50 KTVs na sunod-sunod at kaya ring tumawid ang 200 tao. Dahil sa tibay ng pundasyon nito, pang 2-story. Di ba? Galing, di ba? At yung ilaw dito na makikita nyo ay powered by solar panel. Tara! Nature meets adventure talaga, di ba? Solid ang experience. Mondi Lopez, News 5. Itinanggi ng dating PBA star na si Mark Pingris na may namamagitan sa kanila ng aktres na si Kim Rodriguez. Diretsahang pinost ni Mark sa Instagram ang kanyang buwelta at tinawag na fake news ang chismis. Sabi ni Mark na kasama niya lang daw si Kim ng minsanan sa ilang basketball event. Okay daw sila ng kanyang pamilya. Kaya wag na raw sana magpakalat ng mga balitang hindi naman totoo. Itinanggi na rin ni Kim ang bali-balita. Sa latest vlog ng showbiz columnist na si OG Diaz, sinabihan daw siya ng aktres na hindi totoo ang mga kumakalat na issue sa kanila ni Mark. Nag-ugat ang issue dahil sa solo pictures ni na Mark at Kim sa likod ng Sydney Opera House sa Australia. Alam mo partner, sanay tayo tuwing may lamay na merong nagdadasal, saka merong misa. Pero alam mo ba sa Maynila, viral ang isang kakaibang burol. Ako, bakit kaya? Hindi mo man lang ba ako papansinin? Lahat ng ginagawa para lang mapuna. Pero nauuwi lamang na lahat sa alita. Nagmistulan kasing concert venue ang burol. Ayon sa uploader, mismong ang pumanaw na si Andrew Moncada ang humiling noong nabubuhay pa siya na gawing happy-happy lang daw ang kanyang lamay. Kaya nag-organize ang pamilya niya ng mini concert sa kanyang burol. Maraming netizens ang natuwa. Yun nga lang, meron ding hindi nasiyahan dahil tila hindi raw iginagalang ang patay. Pero pakiusap ng singer sa video, good vibes lang at respetuhin daw sana ang habilin ng yumao. Yun na nga, lamay naman niya. Lamay naman so, niya. para naman sa kanya Sino at hindi happy-happy? sa kanyang mga naiwan. At yan ang mga balita mula sa frontline ng Pilipinas ngayong weekend. Mga balita at impormasyong para sa may alam at may pakialam. Ako po si Nikki de Guzman. Kami ang inyong mga kasangga sa pagbabalita. Ako naman si Jess De Los Santos. Magandang gabi, Pilipinas.